Sinubukan pero bigo ang mga abogado ni Chief Justice Renato Corona na harangin ang pagpresenta sa ulat ng Anti-Money Laundering Council kaugnay sa kanya umunong mga dollar account. Ayon po kay Lead Defense Counsel Serafin Cuevas, kalokohan lang yon. Yan naman ang tinutukan ni Joseph Morong live mula sa Senado. Joseph! Sa testimonya nitong si Ombudsman Conchita Carpio Morales ay lumalabas na merong dollar accounts na 82 dollar accounts ito si Chief Justice Corona at nakakalat ito sa 5 bangko. At ayon kay Ombudsman Morales ay meron daw itong fresh deposits na 12 million US dollars na hindi gumalaw sa anumang mga account ni Corona. Pero aabot ayon kay Morales ang 10 million US dollars ang kabuuang halaga ng tinatawag na transactional records. Ibig sabihin ito yung halaga ng salapi na nagpaikot-ikot sa mga dollar bank accounts ni Corona. Ayon kay Morales, ay katulong daw niya itong si Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza sa pag-analyze noong mga dokumento na galing sa Anti-Money Laundering Council. Sinubukan pang harangin ni Defense Counsel Serafin Cuevas ang pagpresenta ng laman ng AMLAC report dahil hindi naman daw ito nabanggit sa kanyang direct examination kaya hindi ito pwedeng usisain ng prosecution. Ganon din ang ginawang PowerPoint presentation ni Ombudsman Morales tungkol sa galaw ng pera ni CJ Corona. Pero na nagbotohan ng Senado kung papayagan ito, halos lahat ng mga senador, Vicky, ay pumayag na ipakita ang PowerPoint presentation nitong si Ombudsman Morales. Sa PowerPoint presentation ni Morales ay ipinakita nito na padagdag ng padagdag ang bilang ng mga dollar accounts ni Corona. Nagsimula muna siya na meron siyang isang dollar account noong 2003, nadagdagan ito ng 13 noong 2004. Nag-open pa siya ng siyam na dollar accounts noong 2005, 12 noong 2006, 14 na bago noong 2007, 14 na bago pa noong 2008, 12 bagong dollar accounts noong 2009, 6 na bagong dollar accounts noong 2010 at isa nitong 2011 para sa total na 82 dollar accounts as of 2011. Hindi raw matiyak ni Morales kung magkano ang existing dollar accounts ni Corona sa mga oras na ito. Pero sabi niya kay Senador Bongbong Marcos ay meron 12 million US dollars na fresh deposits na hindi ito gumagalaw. Narito ang usapan ni Ombudsman Morales at ni Senador Bongbong Marcos. Is that his fresh deposits, which means fresh deposits, they never moved, they remained in that particular account amounted to more than $12 million. Yes, but fresh deposits. But the transaction, we're saying the inflow and the outflow, that's it. I heard you specifically say that the transactional balance to your determination was $10 million. Even more. Even more. But again, so this not denote the balance. It merely denotes the total amount of money that went through the system. It does not denote the balance of the account. Okay. But as I said, Mr. Senator, his fresh deposits amounted to more than $12 million. Vicky, ang defense panel naman sa pangunguna nitong si Justice Serafin Cuevas ay hindi raw nababahala sa revelasyon nitong si Ombudsman Morales. Ang gusto raw makita ng depensa ay yung mga mismong bank documents galing sa iba't ibang bangko na meron umano na dollar accounts itong si Chief Justice Renato Corona. Narito ang pahayag ni Justice Cuevas. 82 bank accounts? Hindi lang ganoon yun. Biro-biro yun. Wala yun. Oo. Paano? Wala namang katunayan. They were deposits, they were accounts, and so on. Sabi niya lang, meron bang ebidensya? Kinuha lamang. Ano bang pangalan nung minilista-lista lang, and so on. Sir, anong inihanap niyong ebidensya? Wait till after my cross-examination. Vicky, bukas ay hindi pa kasi natapos itong si Ombudsman Morales dun sa kanyang PowerPoint presentation, so itutuloy pa yan, yung tinatawag na cross-examination ng prosecution. At pagkatapos pa niyan, yung tinatawag natin na redirect na panahon naman ng depensa, tanungin ulit itong si Ombudsman Morales. Vicky? Joseph, wala pa tayong balita kung kailan pahaharapin mismo si Chief Justice Corona. Wala pa tayong balita kasi meron pa tayong nakapila na 4 aside from Ombudsman Morales. Pero ang statement ng defense kanina, kung hindi yan magbabago ay baka Thursday kung pinakamaaga at Monday yung pinaka-late na schedule, Vicky. Pero wala pang bago pinasapina ng mga tao. Wala na kasi yung remember that 11 yung una sanang gustong ipatawag ng defense panel. Binawasan na yan ng Senado ni na Senator Presiding Officer Enrile at ginawa na lamang 5. So we're focusing on the 5 now, but as far as Article 2 is concerned. Vicky. All right, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.